Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, habang papalapit tayo sa pagdiriwang ng pagsilang ng tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay. Madama nawa nating tayo rin ay mahalaga para sa Diyos tulad ni Juan na dakilang tagapagpakilala kay Jesus. Mayroon din tayong natatanging misyon sa buhay, ang tanggapin ang Panginoon at ibalita sa iba ang kaniyang kagandahang loob. Tayo pong lahat ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Tanggapin
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amin. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag na makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Itaas niyo ang paningin, Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas mo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas mo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas mo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Itaas niyo ang paningin,
Magsitayo po ang lahat. At tubusin ang Israel, namimighati siyang lubos. Hinihintay anak ng Diyos, magdiwang na Emmanuel ay darating, o Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kaniya, gaya ng kaniyang ama. Ngunit sinabi ng kaniyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kaniya. Subalit walang isa man sa inyo, mga kamag-anak, ang may ganong pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kaniyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kaniyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong
Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pagsilang ni Juan Bautista. Siya po ang hinirang o pinili ng Diyos upang ihanda ang daraanan ni Jesus Nazareno. Ang kaniyang pagsilang ay isang mabisang palatandaan na tinutupad ng Diyos ang lahat ng kaniyang mga pangako. Kailanman ang Diyos ay mabuti at tapat sa lahat ng kaniyang sinasabi. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Ang atin pong Diyos ay sadyang mabuti at tapat sa lahat ng kaniyang mga pangako at sinasabi. Binigay ng Diyos maging ang kaniyang sarili sa pamamagitan ni Jesus Nazareno upang ipadama sa ating lahat ang kaniyang pagmamahal, pag-aaruga at walang ibayong paglingap. Narinig natin sa unang pagbasa ayon sa aklat ni Propeta Malakias na ipapadala ng Diyos Ama ang kaniyang mga sugo upang ibalita sa tao ang kaniyang pagdating. Kaya sa huling bahagi ng propesiya na ipinahayag na ang pagdating ng mga sugo ay upang ituwid ang puso ng mga anak ng Diyos. Kaya nga po, dito natin mapagtatanto na ang pagdating ni Jesus Nazareno ay magiging dapat upang iligtas ang sanlibutan sa lalim ng ating pagkakautang at pagkakasala sa Diyos. Subalit, mapapansin natin na bago ang pagdating ng Mesiyas o tagapagligtas, isusugo muna si San Juan Bautista upang ihanda ang kaniyang daraanan. Matatandaan po natin na ang paglilihi kay Juan Bautista ay ibinalita ng Anghel Gabriel kay Zacarias. Subalit, hindi agad siya naniwala. Nagduda siya at napakarami ng kaniyang katanungan. Hindi niya kasi lubos na maisip na ang kaniyang asawang si Elizabeth napakatanda na at isa pa, paug pa. Pwede pang magkaanak dahil sa katigasan ng kaniyang puso at kawalan ng pananampalataya, ginawa siyang pipi at bingi. Subalit sa pagsilang ng anak ni Elizabeth, tinanong si Zacarias kung ano ang ipapangalan sa anak. Kaya isinulat niya ito sa tableta dahil sa mga panahong iyon, hindi na siya makapagsalita. At anong kanyang isinulat? Juan ang ipapangalan sa bata. Dahil ito mismo ang pangalang ibinigay ng Diyos at pagkatapos noon, siya ay muling nakarinig at nakapagsalita. Ang pangalan pong Juan ay galing sa wikang Hebreo, Yohanan, na ang kahulugan, ang Diyos mapagpala. Sinasabi po ng marami na ang iyong pangalan ay ang iyong pagkakakilanlan. Kaya nga si Juan Bautista ay tanda ng napakalaking pagpapala ng Diyos. Matapos ng napakahabang panahon ng paghihintay at minsan pa nga kawalan ng pag-asa sa kaniyang mga magulang na nasina Zacarias at Elizabeth. Mga kapatid kay Kristo, tayo rin po kagaya ni Zacarias, napakaraming pagkakataon sa ating buhay na tila baga minsan nawawalan tayo ng pag-asa
kapag hindi natin nakukuha agad-agad ang mga pangarap natin sa buhay. Minsan, nawawalan agad tayo ng gana kapag hindi sumasang-ayon ang takbo ng panahon sa ating mga gusto. Minsan naman, naiinip tayo at gusto nating sagutin ng Diyos agad ng oo ang lahat ng ating mga panalangin. Sa kawalan ng ating pananampalataya, mabilis tayong sumuko sa mga hamon ng buhay. Mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na kahit ilang beses tayong hindi maging tapat sa Diyos, ang Diyos mananatiling tapat sa atin. Kahit ilang beses tayong magtampo sa Diyos, ang Diyos patuloy tayong uunawain. Kahit ilang beses tayong lumayo, ang Diyos patuloy tayong hahanapin at patuloy siyang maghihintay para sa atin. Handa ang Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay. Basta makipagtulungan tayo sa Kanya at buksan ang ating puso sa Kaniyang kalooban. Kaya naman kung inyong mapapansin, mula sa kawalan ng pananampalataya, si Zacarias nagkaroon ng pananampalataya. Kaya sa pagbubukas niya ng kaniyang puso, si Zacarias pinagpala ng Diyos. Mga pagpapalang siksik, liglig, at umaapaw pa. Kaya nga ang tunay na may pananampalataya, marunong dapat maghintay, marunong umasa sa awa ng Diyos, at dapat nabubuhay lagi sa pag-ibig ng Diyos. Kung sa tao, imposible ang maraming bagay, para sa Diyos, basta't mabuti, tama ang lahat posible. Uulitin ko po, kung sa tao, napaka-imposible ng maraming bagay, para sa Diyos, basta't mabuti at tama, lahat ay posible. Kaya nga kung hihiling tayo sa Kanya na ang akala mo imposible, huwag kang magduda, basta't buo ang iyong pananampalataya. Tiyak yon, pakikinggan ka niya, didinggin ng Diyos ang lahat ng bulong ng iyong puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang papalapit ang ating pinakahintay, tumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinikap ihanda para sa kaniyang pagdating. Sa bawat kahilingan ang itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahang sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong nagbigay ng iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod bayan habang kanilang tinutupad ang kani-kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso.
Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng bigat ng aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikiniig ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandaling katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Diyos naming Ama, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabik sa pagdating ng iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak, si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon.
Magsitayo po ang lahat. Hinintay kami kay Kristong darating. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Sa pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis
sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi, Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
pagsasalo sa banal na hain. Lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kaniyang ina, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, pasalamatan po natin ang ating mga mass offerers sa oras na ito, ang Legion of Mary at ang ating mga parishioners at mga deboto. Palakpakan po natin ang ating mga mass offerers. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kay lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutukdin, gigising at mananalangin. Sa akin ang Pasko, Ang Pilipino ang nagtitibang, sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tusin. Pararamos nating manalangin, sa labas ng simbay kakain. Mainit na kape at kakanin, masarap na pagpagising. sa pitong Pasko, ang Pilipino ay nagtitibang, sapagkat si Kristo'y darating.